Yung kasi yung ibang mga boxer dyan, attitude problem eh. Yun ang mga problema doon. Ay, nako! Oo! Oo nga, di ba? Yun ang problema, yung tinatawag natin na attitude problem. Paano nga ba nagsimula si Coach Nonoy Neri? Paano ka napunta sa pagko-coach ng mga boksingero? Unang-una, Manila kami. Matagal na yun. Si Fernando Montilla pa yung boxer ko na isa sa mga world rated din. Fernando Montilla. Nasa States na siya ngayon. Isa sa mga sparring partner ni Manny Pacquiao at the time. Oo. Yung kapatid ni Manny, si Bobby Pacquiao, isa yun sa mga hinahawakan ko. Umawak din ako na naging Philippine champion yung hinahawakan ko. Doon ang simula yung closeness namin ni Manny. Yung sinabihan niya ako, i-train mo si Bobby Pacquiao. Doon, nag-champion si Bobby. At that time, nagkasama na kami ni Manny sa isang training camp. Kinuha niya ako as assistant trainer ni Buboy Fernandez. Hanggang ngayon, nagkasama matagal na. Hindi ko na alam, almost 30 years na. Damn. Grabe, no? Almost 30 years. So, talagang magkasama. Follow-up question, Coach Nonoy. Paano mo mini-maintain or sinusustain yung passion for coaching boxers tsaka coaching boxing? 30 years? 30 years na araw-araw paggising mo. Ito gagawin ko. Ito yung poproblemahin ko. Diba? Paano mo? At ginagawa mo pa rin siya. Tuloy-tuloy ka pa rin. Diba? Anong nagmo-motivate sa'yo araw-araw para gawin to? Kasi nga, isang bagay na gusto mong gawin, yun ang passion mo, talagang unang-una, boxing, hindi basta-basta. I-condition mo lang yung katawan mo palagi. Yes. Walang bisyo, matulog ka ng maaga. Iba ang boxing eh. Yun, passion mo nga yan eh. Tamad ka naman ng pakondisyon. Inom ka ng inom. Trainer ka, sigarilyo. Ang dami na ko. May tinamaan na naman. paano mo i-motivate yung sarili mo, pati yung boxer mo eh, marami kang bisyo. Hindi ka magtagal sa boxing. Kaya nga, passion mo yan. Kaya talagang, pati sarili mo, talagang, respeto mo rin sarili mo, huwag magbibisyo. Sarili mo yun. Sabi ko, pag wala na, may sakit na tayo, wala na, hindi ko na kayang alagaan yung mga boxer ko. Kaya, palagi ako nagpapakondisyon. Always condition talaga. Coach, follow-up ko lang din. Kailan mo naramdaman, kailan mo nalaman na dito ko gusto sa boxing? Ganito yan. May kapitbahay kami dati na may boxing gym, may boxing stable. Doon ako natuto. Yun talaga yung mentor ko sa boxing, si Tony Dacer Stable. Doon ko na parang gusto ko na itong trabaho na to. Tinuruan niya ako paano maghawak ng boxer, mag-train ng boxer. Yun doon nag-umpisa. Yun talaga yun. Bigay tayo ng 3 bagay na dapat tandaan ng mga gustong maging boxing coach. Tatlong advice na pwede mong bigay sa mga boxing coaches ngayon or yung mga gustong maging boxing coach. Unang-una sa mga katrabaho ko, mga ka-breaks ko na mga manager, yung mga trainer dyan, alagaan natin yung mga boksingero natin, supervise natin kung saan sila patutungo, magandang future nila, huwag natin silang pababayaan. Sigurado, respetuhin rin kayo ng mga boxer. Yun lang, yung respeto talaga, yun ang unang-una eh. Communicate kayo kung anong mga problema ng mga boxer, communicate kayo sa manager, tsaka yung mga manager, i-communicate nyo rin yung boxer kung anong nangyayari. Huwag silang pababayaan kasi kawawa naman mga pamilya naman yan. At saka sa mga nag-i-start pa ng boxing dyan, ito lang bigay ko sa mga tips sa inyo. Kung gusto nyo talagang maging isang world champion, yung unang-una, yung attitude nyo, ialagaan nyo talaga yan. At saka yung pag wala kayong attitude na maganda, walang kukuha ng manager sa inyo. At saka walang mangyayari sa future nyo. At saka, yun nga, dasal, pray talaga. Maging successful tayo sa lahat ng bagay. Pag nag-pray tayo. Yun lang masasabi. You've worked with probably the greatest Pinoy boxer we have right now. Ano sa tingin mo yung mga ingredients or ano ba dapat meron ang isang boksingero para maging world champion? Sinasabi rin namin dito sa show, dapat hindi maging kontento na walang masama maging national champion, regional champion, pero dapat asamin yung maging world champion. So para sa iyo, coach,
ano yung mga dapat kailanganin at mayroon ang isang boksingero para maging world champion? Unang-una, pag gusto maging world champion, package yan tinatawag natin package. So, unang-una yung ugali mo. Wag kang magbago, dedicated ka sa trabaho mo, respeto sa trainer, respeto sa kasama mo. Tsaka nandun yan lahat. Boxing, nagtitraining ka talaga, mai-improve mo lahat pag nagtitraining ka na maayos. Mai-improve mo lahat. Yung lakas, yung style ng isang boksingero, pag nag-training ka na maayos, mai-improve mo lahat. Kaya, para sa akin, yun yung package na maging world champion ka. Kasi yung ibang mga boxer dyan, attitude problem Yun ang mga problema doon. Ay, nako! Oo! Oo nga, di ba? Yun ang problema, yung tinatawag natin na attitude problem. Paano ka maging isang package na world champion kung mayroon ka nun? Tanggalin na natin yun. Makinig kayo dyan, yung mga upcoming na magagaling dyan, makinig kayo. Yun ang masasabi ko. Yung ma-advise ko sa kanila. So, attitude talaga. Malaking bagay talaga attitude, di ba? Mindset, attitude. Another one that was discussed. Pero bago tayo, dyan, Coach Nonoy, ang dami bumabati sa iyo dito. Ito, si Diego Bandido of Omega Boxing Promotions. Ayan. Tsaka si Janche Baltazar. Long time no see daw. Diba? Tsaka, so when it comes to training fighters naman tayo, Coach Nonoy, medyo naging debate to noong December. Diba? Yung strength and conditioning. May mga nagsasabi, hindi raw kailangan ng strength and conditioning. Kailangan lang mag-boxing. Diba? Yung iba naman, kailangan may strength and conditioning habang nagte-training ng boxing. So para sa iyo, Coach, ano sa tingin mo? Kailangan ba siya? Pwede namang wala? Or hindi mo siya style? Anong sa tingin mo? Anong meron dyan, Coach Nonoy? Program na yan Program yan. So, nandun talaga yun. Nandun talaga yung strength and conditioning. Program kasi yung mga training natin. Kasama na yun. So, gusto mo talagang makumpleto yung pisa mo, parang sasakyan. Pisa mo, yung talagang dapat kumpleto ka. Pag nandun na lahat yun, wala, mahirap ka na talunin. Matapang ka, magaling yung trainer mo, maganda yung training mo, maganda yung strength conditioning, magandang pagkain, nutritionist, lahat. Makakatalo sa'yo doon yung katabaran mo, yung tamad ka. Nako! Yun lang. Daming tinamad. Magaling ka nga, lahat na dyan, nandun na. Yan nga. Kaya nga, pisa ng sasakyan, kailangan kumpleto yan. Hindi makatakbo yan kung walang gulong. Kaya sinabi ko, yung strength and conditioning, samahan mo pa ng magaling na trainer, magandang nutrition, matapang, magaling lahat. Wala champion. Sino pang tatalo sa inyo? Ang importante, isa rin yung matapang. Yung matapang, pag wala kang tapang, kahit mayroon kang strength and conditioning, mayroon galing training, duwag ka naman. Kung sa Bisaya pa, talawan. Wala na. Duwag. Wala tayo. Walang panalo yan. Hindi ka magiging world champion.